Tinapos na ng Bicameral Conference Committee ang deliberasyon para sa panukalang 2026 national budget. Kabilang sa mga inaprubahan ng mga mambabatas ang budget ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ompauco. Imbes ng 45 billion pesos na pagkasundoan ng Bicameral Conference Committee na 20.7 billion pesos ang tatapyasin sa pondo ng DPWH sa 2026. Paliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ginamit na nila ang bagong sinumiting construction material price data o costing ng materyales sa mga proyekto ng DPWH. Yan daw ang ginamit ng Senado sa 10,000 infrastructure projects ng ahensya. Ito po yung savings na nakuha ho natin from the reduction of overpriced materials. Naging mas near actual, no? Hindi pa siya actual but near actual na po yung cost nila at in-apply ho namin yan to all 20,000 projects. Kumpiyansa raw si Gatchalian na wala ng overpriced na proyektong popondohan sa 2026 budget. Mula sa 20.7 billion pesos na savings sa DPWH budget, nilipat sa PhilHealth ang higit 16 billion pesos na pondo habang nasa 4 billion pesos ang nilipat sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Magpapatuloy naman ang construction flood control projects sa 2026. Pero ang pondo manggagaling sa budget ng mga proyekto noong 2024 at 2025. Inaprubahan din ng BICAM ang 529.6 billion pesos na budget para sa DPWH. Duly seconded, the budget of the Department of Public Works and Highways is duly approved. Ay, salamat. Kinuwestiyon naman ng ilang senador ang mga last-minute pahabol ng ilang ahensya na pagbabago sa kanilang naisumiting budget o kaya ay pagdagdag na pondo. Ang Department of Agriculture nagsumite raw ng bagong listahan para baguhin ang lokasyon at proyekto ng nasa 8 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads. Ikinadismaya yan ni Senator Loren Ligarda. Baka maglapitan lahat ng ahensya ngayon, pwede palang magpalit. I have to express my disappointment and exasperation. There has to be some discipline and government. Di ba sa eskwela tayo, pinag-aral tayo, finish or not finish, pass your paper. How can we be a good example to people kung sa BICAM na nagpapalit? Inaprubahan din ng BICAM ang motion para i-adopt ang bagong listahan ng farm-to-market roads na pirmano ni DA Secretary Francisco Chu Laurel. 6 na araw ding tumagal ang BICAM deliberations. Pinagmalaki ng mga mambabatas ang malinis at transparent na budget para sa 2026. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free. Ito ang pinakaunang live stream ng Bicameral Conference Committee proceedings. Ito po ang ating paninindigan. Gusto na po naming buksan yung tabing sa usapin ng budget. Isa po itong budget na mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Ngayon na pag-isa na ang magkakaibang probisyon ng panukalang budget, ibabalik ito sa Kamara at Senado para i-ratify. Sa December 29 ito, target ipadala kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan at maisabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ompauco, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.